Aprobado na ng FIBA si QMB bilang lokal at posibleng makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Tila at tubili naman si Coach Tim Cone sa usapin ng balasahan ng player sa kasalukuyang hanay ng pambansang koponan. Paniwala niya, si Kai Sotto ang hinihintay nila para mas maging competitive ang Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binaligtad ng FIBA ang nauna nitong hatol kay Quintin Millora Brown mula sa pagiging naturalized, kumpirmado umanong local na si QMB. Base yan sa artikulong inilabas ni Homer Sison. Kaya naman sa kanyang pahayag, hindi nito naitago ang pagkasabik na sumabak sa pandaigdigang torneo kasama ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si QMB sa report ni Homer Sison sa Spain. Masayang masaya ako na ibalita na opisyal na akong kinilalang local player ng FIBA. Ngayong umaga, gabi ng Huwebes sa Pilipinas, ipinaalam sa akin ng aking mga abogado na sina Tony Bernao at Ali Mosca na matagumpay nilang naayos at nakuha ang pinal na desisyon mula sa FIBA tungkol sa aking estado. Excited na akong ipagpatuloy ang landas na ito at kuminang sa pandaigdigang entablado. Good news po ito mga ka-playoffs, malaking bagay po ito sa magiging future ng Gilas Pilipinas. Lalo na ngayon, kakatapos lang ng kanilang kampanya sa Asia Cup kung saan kinatay lang ang Gilas ng Australia sa isang napakadali at komportableng paraan, di ba? So dahil dito, hindi na siguro siya mahihirapang pumasok sa hanay ng Gilas Pilipinas. Kasi nga dati pa, sinabi na rin ni Coach Tim na gusto niya talagang makasama si QMB sa hanay ng pambansang koponan. Noong time na yun, wala pang linaw. Pero ngayon, andito na yung resulta ng apila ng kampo ni QMB. Malinaw na local na siya, kaya wala nang dahilan para maantala ang pagpasok niya sa pambansang koponan, di ba? Makakatulong niya dito sa hanay si Kevin Kembao, si Carl Tamayo, Dwight Ramos at posible si Kai Sotto, lalo na sa World Cup qualifiers. Kailangan natin ang katulad niya na may kakayahang bumangga sa opensa at depensang inilalatag ng kalabang bansa. Panahon na natin siguro talaga para mag-upgrade ng hanay, di ba? Yung ibang bansa kasi maya nagpapalit sila dun eh. Kung hindi umubra yung mga naunang hanay nila, makikita mo sa sunod na torneo nagpapalit na sila. Binabago nila yung lineup. Advantage yung kung titingnan natin. Unang-una, mahihirapang mag-scout ang kalabang bansa sa kanilang hanay. Nagbago kasi sila eh. Pangalawa, magkakaroon ng fresh legs ang hanay natin, di ba? Kailangan natin ng fresh legs para makasabay sa nagbabagong estilo ng basketball sa mundo. Nakita naman natin ang ginawa ni Kevin Kembao at siguro ni Carl Tamayo na rin sa kampanya nila dito sa Asia Cup. Malaki ang role na ginampanan nila doon. Kaya good news talaga yung pag-aproba ng FIBA sa local estado ni QMB. Sa taas niya 6'10", malaking bagay talaga sa gitna. Kung good news ang hatid ni QMB sa lahat ng Pilipinong sumusubaybay sa larong basketball, tila at tubili naman umano si Coach Tim na balasahin ng Gilas Pilipinas. Matatanda ang lumakas ang panawagang balasahin ng hanay ng pambansang koponan matapos itong gisahin ng Australia sa quarterfinals. Ayon sa karamihan, panahon na para magpalit ng hanay. Subalit sa isyong yan, ito ang naging sagot ni Coach Tim Cone. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Binuo namin ang team na to para sa pangmatagalang layunin, para sabay-sabay silang lumago at gumaling. At kung basta-basta na lang tayo magpapalit ng mga player, para na rin tayong bumalik sa umpisa. So malinaw naman ang sinabi ni Coach Tim, kung magpapalit lang tayo or siguro kung babalasahin natin ang kasalukuyang hanay, masisira ang plano nila na tatagal ng 4 na taon. 4 na taon kasi yun yung sinasabi nila dati, di ba? Para sa susunod na World Cup at sa Olympics. Sa isang side, may point naman siya doon. Posibleng back to zero talaga sakaling magbago ng lineup ang pambansang koponan. Pero ang hinihingi kasi ng ating mga kababayan at ilang basketball aficionados, mag-reshuffle talaga siya para mabigyan daan ng ilang players na may kakayahang sumabak sa mas mabibigat na hamon. Yung players umano na diretso ang dibdib at walang daga kapag sumalang sa international na competition. Well, sa puntong yan mga ka-playoffs, wala tayong masay. Kung tutuusin kasi, pareho silang may point eh. Yung gusto ni Coach Tim dapat mula umpisa intact para sabay-sabay silang lumago kasi nga, tingin niya, nagsisimula pa lang sila eh. Parang tingin niya kasi may malaking improvement pa na magaganap sa paparating na panahon. Sa side naman ng ating mga kababayan, bigo na raw kasi sa simula kaya dapat magpalit ng ginagamit sa hanay at sistema. O di ba pareho silang tama doon? Pero kung titingnan mo ang koponan ng Chinese Taipei, malaking improvement nila nang balasahin nila yung hanay nila, di ba? Tinalo na nila ng 2 beses na sunod ang Gilas Pilipinas. Yung New Zealand, binalasa din kaagad nila matapos talunin ang Gilas noong 2024 sa Asia Cup qualifiers. Maganda din ang resulta, di ba? Yun siguro yung tinitingnan ng ating mga kababayan. Pero sa ngayon, at least sa ngayon parang hindi pa desidido or hindi pa kumbinsido si Coach Tim sa option na yan. Habang tila at tubili si Coach Tim na balasahin ng kanyang grupo, mariin naman itong sinabi na hinihintay nila ang pagbumalik ni Kai Sotto sa kanilang hanay. Paliwanag niya, ito ang missing piece or nawawalang piraso ng grupo para magkaroon ito ng maayos na performance. Narito ang kanyang paglalahad.
Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa spin. Ang malaking kulang sa amin ay si Kai Soto. Sana makabalik na si Kai para mas maging competitive kami. Hindi naman nakakagulat ang mga ganitong pahayag ni Coach Tim. Dati pa ganito na siya, di ba? Sinasabi niya na yan dati pa eh. Pero tama rin naman siya doon. Nung time kasi nakasama nila si Kai versus New Zealand, nanalo sila. Sa laban nila sa Latvia, doon sa OQT, nanalo din sila. Nung time na yon, number 5 or number 6 ata ang Latvia noon, tapos tinalo nila. Tapos nung mawala si Kai Soto sa hanay, kalaban ng Georgia at Brazil, natalo na sila mula noon. Tinalo sila ng Chinese Taipei at New Zealand. At hanggang ngayon mga ka-playoffs, hindi pa nakakabawi ang Gilas sa dalawang kupunan na nabanggit natin. Dito wala na si Kai Soto. Kaya tingin natin, tumatak talaga sa isip ni Coach Tim ang presensya ni Kai nung time na nananalo sila kasama siya. Hindi lang basta tumatak sa isip niya yun, kundi iba talagang may malaki sa gitna. Bentahin nila yun sa opensiba ng kalaban eh. Kahit paano, magdadalawang isip pumasok ang kalaban kapag may 7-3 na nakabandera sa gitna. Sa kanilang opensa, malaking bagay din si Kai Soto talaga. Walang duda yan. Mas malaking possibility na magkaroon sila ng second chance points sakali sumublay ang birada nila kapag ando sa gitna si Kai Soto. Bukod dyan, magpapataas din ang moral ng ibang players ng Gilas ang presensya ni Kai. Tingin nila kasi may sasandalan sila talaga eh. Ito yung ilan lang sa mga posibleng rason bakit ganito sinasabi ni Coach Tim. Tayo din naman gusto din natin makabalik sa hanay para matulungan niya yung mga kasama niya dito sa Gilas, Pilipinas. Wala naman duda na alam nilang ginagawa nila sa hanay ng Gilas, di ba? Higit sa lahat sila ang may alam dyan. Sila Coach Tim Cone at ang SBP. Pero siguro base na rin sa inilabas na performance ng ilan sa ating mga manlalaro, wala ring masama kung tingnan niya ang ibang option. Option na posibleng nasa isip din ng ilang executive ng SBP. Kung maalala nyo kinuwento ni Miss Erica D na ayaw talagang magdagdag ni Coach Tim Cone sa pool bago pa ang Asia Cup, di ba? Pero ayon kay Miss Erica D, napilitan sila dahil tinanong nila si Coach Tim kung paano kapag may na-injure. Ayun, saka lang siya nagdagdag sa pool. Pero hindi rin naman niya naisama dahil nag-stick lang siya sa original na hanay. So guys, maraming salamat.